nga sa akin yun guys, yung pinakabago na super smartphone ng Itel. Yes, this is the Itel S24. S para sa super. Kung makikita nyo naman, 16GB of RAM plus 256GB of storage na po siya with 108MP camera, MediaTek Helio G91 pagdating sa kanyang processor, and 90Hz refresh rate naman pagdating sa kanyang display. Napakasulit daw nito. Kasi all of that ay makukuha mo lang under 6,000 pesos. Diba? Ang lupit. Well, titingnan natin yan lahat ngayon dahil nga magkaroon tayo ng unboxing and full review. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I am JP and this is JTN TV. Now, kung makikita nyo naman, sobrang premium na naman ng box nitong Itel. Parang naglilin na sila sa pagiging black and red. And so far, gustong gusto ko talaga yung kanilang mga theme ngayon. For a budget phone, ang angas. Now, tingnan naman natin yung loob niya. Yun. So, ang unang bubungat sa atin dito guys is yung mismong smartphone. Let's take a look. Oh, sheesh. Eto na guys, si Itel S24. Ang ganda. Mamaya na yan. Pagkatapos niyan, meron tayong plastic cover, SIM ejector pin, warranty card, and yung kanyang free na jelly case. Sa baba naman, meron tayong Type-C na cable dito, and yung kanyang 18 watts na fast charging adapter. Sana all naglalagay. Yung iba kasi wala na to. Missing na. Pero dito guys, kompletong-kompleto na. Except na lang sa earphones. So nawala na yung earphones. Pero still okay. Bihira lang naman tayo makakita ng ganun. So, eto nga guys, si Itel S24. Now, halos same lang sila ng design ng S23. Pero kung makikita ninyo guys, mas premium na talaga to. Makikita natin yung kanyang camera module na para ng isang DSLR camera. It's because pinagmamalaki ng Itel ngayon na this is a camera focused phone. So, titingnan natin mamaya kung gaano kaganda nga ba talaga to. Pero at the meantime, pagdating sa kanyang build quality guys, akala ko talaga nung una glass siya. Kasi napakaganda talaga niya in person. But, etong phone ito ay merong glass front, plastic back, and plastic frame. Which makes the phone pretty lightweight. Sa variant or kulay na to, napakaangas talaga nito. Because meron na siyang color changing na technology. So etong white ay pwedeng maging pink kapag lumalabas kayo or natamaan siya ng ilaw. Ganon kalupit. Kapag tinitigan nyo yung design niya sa likod, meron tayong mga wave and stars dito which is pretty cool. Napaka premium niyang tingnan. Para siyang mamahalin pero mura lang pala. Para sa akin, sa design pa lang, big improvement na to from the S23 which is napakadaming na sold last year. Kapag mga buttons and ports naman, dito guys sa ibaba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa kanyang right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa kanyang left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray na nagso-support ng 2 SIM card plus 1 SD card. So, ang daming slots. 3 in total. Dito naman sa top, meron tayong secondary speaker which means na meron siyang dual speaker or tinatawag din na stereo speaker, 'di ba? Ang angas. Eto rin guys ay DTS na. Kaya naman maganda yung sounding niya and also malakas na rin. So kapag kayo ay mahilig mag sound trip, well, definitely okay na etong si S24. Overall, pagdating dito sa kanyang build quality guys, napaka-special na talaga nitong phone na to. Walang ibang phone at this price point ang makakagawa nung color changing na sinabi ko. Eto lang. At saka yung S23, 'di ba? Itel pa rin yun. Now, let's talk about the display. So etong phone na to ay meron ng 6.6-inch IPS LCD display with 720p HD Plus resolution and 90Hz refresh rate. Also guys, nakita nyo naman, punch hole na po siya. So merong mga iba't ibang brand ngayon at this price point, hindi pa rin punch hole or naka-notch pa rin. So eto guys ay okay na. Kapag kayo mahilig manood ng mga movies, videos, mag-scroll, hindi ka naman mag-scroll sa inyong mga social media, well definitely perfect na perfect to dahil nga napaka-smooth ng kanyang 90Hz refresh rate and okay na rin yung kanyang resolution for me. Also guys, pagdating sa kanyang brightness, saktuhan lang po siya. Makikita nyo pa rin to outdoors pero hindi ko siya recommended na under the sun talaga. Gustong gusto ko pa rin talaga overall yung kanyang display dahil nga malaki na siya, hindi na rin makapal yung kanyang mga bezels and for the price, okay na talaga to. Now, pag-usapan naman natin yung performance nitong phone na to. So eto guys ay nag-run ng Android 13 and pagdating sa kanyang processor ay meron tayong MediaTek Helio G91
naman with octa-core CPU up to 2 GHz and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Ngayon guys, tinest natin to sa Antutu and nakakuha siya ng 266,000. Ang laki nun. So for a budget phone na merong presyong 6,000 pesos below, okay na talaga to. Sa Mobile Legends naman, kayang-kaya na talaga yan ng phone na to. As you can see, napaka-playable and alam ko talaga na mag-e-enjoy kayo with this phone. As long as mild usage lang o di ka naman hindi ka talaga sobrang gamer na all day nag-game, well definitely mararecommend ko na etong si ITEL S24. Dito naman sa Call of Duty, okay pa rin siya, especially with those dual speaker. Perfect na perfect talaga ang COD pagdating dito guys dahil nga napaka-immersive ng kanyang sound and mag-e-enjoy ka pa rin talaga with this phone even though hindi naman talaga ganun ka pang gaming yung kanyang processor. So it's a decent processor guys. Don't expect too much. And yun talaga yung ginawa ko with this phone and honestly, nagiging surprising talaga siya since kayang-kaya naman pala niya na maglaro and gawin yung mga basic tasks sa ating buhay. Katulad na naman ng pag-social media, pag-text, pagtatawag. Wala na pong problema yan with this phone. Especially with its 8GB of RAM that is expandable up to 16GB and 256GB na storage na pwede mong punuin ng iba't ibang mga bagay like alam mo na, mga games, mga photos, ganon. Marami ka talagang pwedeng i-download and ilagay with this phone with that kind of storage, guys. Like, malaki talaga siya. Parang akin. Yeah, boy. Overall, pagdating dito sa kanya performance, guys, hindi naman talaga siya ganon ka big leap na parang masasabi talagang gaming phone, but it's a decent processor na nandito sa isang decent price na smartphone. Ngayon, dito naman sa kanyang battery, guys, etong po ito ay maglalast na ng 1 day, whole day. Yes, eto ay meron ng 5,000 mAh battery with 18 watts of fast charging capability. So para sa akin ay napakakunat na nito. And yung kanyang charging naman is around 1 hour and 50 minutes to 2 hours, which is okay na at this price point. That is why for the price, recommended ko na pagdating sa battery, etong si ITEL S24. Makunat talaga siya. Eto na tayo! Dito na sa pinaka-special na part about this phone. And this is the camera. Eto guys, ay meron ng 108MP main camera with 0.08MP na auxiliary lens or pwede ring depth sensor. And 8MP naman pagdating sa kanyang selfie camera. Ngayon guys, yung main camera talaga nito is napaka-special. Like, dito talaga sila nag-focus. Meron na tong f1.75 na aperture. That is why mas nakaka-receive po siya ng light. And kapag ganon, ay magre-result talaga siya ng mas high quality na photo pagdating sa ating mga highlights and shadows. Eto rin yung first na merong 3x single lens zoom shooting technology. So kapag ginamit natin yung kanyang 3x guys, ay klarong-klaro pa rin yung mga larawan na kinuha natin. Hindi po siya pumapangit. Meron na din tong AI portrait guys, kaya naman kung gusto nyo yung parang natural beauty effect, well definitely recommended kong gamitin nyo to. Ngayon sa mga hindi pa nakakaalam guys, eto ay merong super bright na flashlight and hindi lang sa likod. 360 na po yan, di ba? Ay! Ang lupet! So kapag gagamitin mo to guys, nako po, okay na okay talaga itong flash na to para sa kanyang mga camera. Speaking of flash, gagamitin ba natin yan kapag nagpipicture tayo sa dilim? Well, definitely, no need. Wow naman! Actually, it depends. Pero kapag mas maganda naman yung larawan nyo kapag walang flash, well, definitely, meron na po siyang super night mode. Mas maganda yung mga details na nakukuha natin, even sa gabi. And probably, eto pa yung pinakamagandang smartphone na nagamit ko at this price point, pang picture-picture sa gabi. So, napaka-useful talaga ng kanyang super night mode. Guys, dahil nga, kung mga madidilim talaga na parts is napapaliwanag niya. Diba? Nagpaliwanag na siya. So as you can see naman sa mga nakuha kong larawan dito guys, napaka-sharp, napakaganda ng kanyang 108MP. Okay na okay talaga siya para sa akin, especially kapag mahilig kayo mag-picture ng mga tao during the day or night. Pwedeng-pwede na talaga to. So para sa akin, the best camera that you can get below 6,000 pesos talaga etong photo pagdating sa kanyang picture. So ngayon, tingnan naman natin yung kanyang video. Ngayon guys, etong photo ay makakakuha na ng up to 2K at 30fps. Yes, and both main camera and selfie camera na po yun. Kaya naman ngayon, try natin. Yo, what's up guys? So this is the main video camera of the ITEL S24. So ano sa inyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie. Now guys, eto naman yung selfie video camera ng ITEL S24.
So, ano sa inyo? Okay ba? Comment down below. Now, napaka-sharp, napaka-okay na talaga ng video quality ng kanyang back camera. That is why kapag nag-switch tayo sa selfie guys, hindi na siya masyadong maganda. But yes, kung gusto nyo mag-vlog, kung gusto nyo gamitin tong phone ito pang video, perfect na talaga to kapag gagamitin nyo yung kanyang back camera guys. Like this. Parang ganyan. Mas sharp kasi siya, mas maganda, and marami ring features katulad na lamang ng ultra steady mode, HDR mode, meron ding video blur, film template, slow motion, and marami pang iba. Also guys, meron din siyang dual video. So kapag gusto nyo i-video yung inyong nakikita and gusto nyo ring ma-record yung inyong mga reaction at the same time, will definitely useful po etong feature na to. So overall, pagdating dito sa kanyang camera guys, hindi ako talaga nadismaya itong phone na to. Na-surprise niya talaga ako and akala ko talaga hindi siya maganda. Pero guys, ang cool, ang ganda talaga ng camera nitong S24. Hindi talaga sila nagkamali sa pag-hype sa camera nitong phone na to. Probably the best camera that you can get below 6,000 pesos. Legit. Overall, recommended ko ba etong si Itel S24? Well, definitely yes na yes. Especially kung camera focused phone under budget yung hinahanap mo. Pero guys, kapag gusto nyo talaga yung napakapang gaming, recommend napakabilis sa charging, which is hindi mo naman talaga makukuha at this price point, well definitely huwag ka na dito. Pero kung gusto mo yung maganda yung design, meron pang color changing technology, mabilis na refresh rate, dual speaker, plus napakaangas na camera, well definitely, eto na yung para sa inyo guys. 5,999 lang po siya sa kanyang launch. Kaya naman sa launch nyo talaga siya bibilhin, which is ngayon, siguro. Dahil guys, medyo mahal na po siya kapag bumalik na siya, which is 8K na po yun. So, para sa akin, recommend ko na si S24 and nag-enjoy na talaga ako sa paggamit nitong phone na to. So, I guess that's pretty much it for this video. I'm JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!